taon na to yung pinakamahirap. Itong taon na to yung hindi naging pinakamadali. Lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay may dahilan. Okay ka lang, Bunso? Hindi po. Sira na po bahay natin. Saan na po tayo tutuloy? Bunso, huwag ka mag-alala ha. May awa ang Diyos sa atin. Ate, paano na yung ginawa ni tatay na parol? Diba, palagi na sinasabi ni tatay dapat may nakasabit na parol na laging kumikinang? Huwag ka mag-alala, Bunso ha. Hindi ka pababayaan ni ate. Di ba nangako si ate kay nanay at tatay? Hindi kita pababayaan. Kay dami ng pinagdaanan, makakaya pa ba? Ano nga bang sagot sa mga pagsubok? Alam nyo, kung babalikan ko yung nakaraan or kung paano nagsimula ang Brilliant Skin, hindi ko mai-imagine na talagang aabot tayo ng ganito kalaki. Hindi ko maisip na one time magiging isa akong successful at tatawagin akong isang tycoon. Nag-start po ako as reseller. Tapos, nung nakita namin na maganda siya, hinahanap-hanap siya ng mga tao, binabalik-balikan. Nung nag-open yung franchisee, nag-apply ako kay Ma'am Glenda as franchisee na ng Pangasinan. Way back 2016 nang nagsimula ako sa Brilliant Skin at salamat sa Lord dahil isa ako sa pioneer ng brand na ito. Noong una, hindi madali ang pagsisimula. Nariyan ang pakiusapan sa pag-alok-alok, lalo na sa paghahanap ng mga distributors. Madami din ang tumanggi sa offer ko at halos wala pang magtiwala. Nag-franchise ako ng Brilliant Skin noong October 2016. Minessage ko si Madam dahil dun sa kasamahan ko dun sa Taiwan. Siya yung nagsabi na, eto yung i-message mo. Nagsimula ako sa Brilliant Skin year 2016. Ito yung taon na pumasok ako na hindi pa malakas, hindi pa kilala ang Brilliant. Pero ang reason kung bakit pumasok ako dito, iba yung na-feel ko. Unang kita ko pa lang sa brand na to. Nakita kong may ilalaban siya sa online. Isa akong production head ng Brilliant Skin Essentials at nagsimula ako sa Brilliant way back 2016. That was the time na nagsimula pa lang yung Brilliant, nung sinisimulan pa lang siya ni Madam. Tinawag niya ako, out of nowhere tinawag niya ako at saka tinext niya ako na tulungan ko daw siya. Pero wala pa akong idea kung ano yung itutulong ko ba sa kanya, kung ano ba yon. And then pumunta ako sa bahay nila. At kinausap niya ako. Kinausap niya ako na magsimula daw kami na
tulungan ko daw siyang simulan yung pangarap niyang business or negosyo na skincare. Darating sisikat ang araw, mga pangambay papanaw at magbabalik muli ang liwanag ng kahapon sa ngayon. Muling kikinang na tulad ng bituin, babawiin ang lahat ng kadiliman at muling magliliwanag, tuloy ang pagkinang. Nagtsaga-tsaga lang din kami magbenta, meet up, tapos post through online. Tapos katagalan naman, after 1 year, biglang lumakas yung Brilliant Skin. Doon dumating yung time na na nakabili ako ng sasakyan, tapos nakapundar ng lupa. Dito, nag-umpisang mangarap ako na soon magkaka-store ako, magkakaroon ng sariling bahay, magkakaroon ng kotse, magkakaroon ng ipon, nagkaroon ng store, nagkaroon ng warehouse, nagkaroon ng another business, na ilang apartment, at nakatulong ako sa family ko. Pero kaya sakto, dumating yung Brilliant Skin sa amin. Parang nabuhayan ako ng loob na pagpatuloy yung online selling ko. Malaki ang nabago sa buhay ko mula nung dumating si Brilliant Skin. Unti-unting nakilala ako in terms of online selling. Na ipagpapatuloy ko din ang aking advocacy sa aking kapwa, ang mag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. Isa ito sa best achievement na aking masasabi mula noong naging part ako ng Brilliant Skin. So, nag-stay ako sa Brilliant kahit alam ko na nagsisimula pa lang siya, hindi pa siya kilala. Kumbaga, nasa scratch pa lang talaga. Kasi alam ko na kaya niya. Nagtiwala ako sa kakayahan niya at alam ko na bata pa lang kami, yung mga pangarap niya. Alam ko na may paroroonan yung mga pinapangarap niya noon pa man. Pinasok ko yung online selling, nagsimula kami sa pagtinda nung kung ano-ano yung binebenta ko, kung ano yung uso, bibilin ko siya sa Divisoria, tapos ipopost ko sa timeline ko. Doon nagsimula si Miss Glenda. Doon nagsimula ang Brilliant Skin Essentials. Kaya sa lahat ng nanonood sa akin, wag na wag niyong ikakaya yung pagbebenta dahil ako po ay isang simpleng online seller at ngayon, may-ari na po ng Brilliant Skin Essentials. Magsisikap tuloy ang pag-abot sa mga pangarap, basta't tayo'y manalig sa Kanya. Panandalian lamang, pagsubok daraanan, kaya magpakatatag, bukas ay sisikat ang araw. Madami akong napundar, may traktor ako, 2 sasakyan, ngayon nagpapatayo akong bahay. Lahat yun sa Brilliant, kasi sa Brilliant talaga ako nagsimula eh. Lahat ng mga pundar ko, doon talaga nagsimula. Sino ba naman ako para 4 na taon pa lang ako nagtatrabaho tapos makakapunday na agad ng ganon. So kung hindi mangyayari ang lahat ng ito kundi dahil sa Brilliant, syempre lalo na kay Madam Glenda at kay Lord. Madam Glenda, thank you so much kasi hindi mo ako sinukuan sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko. Hindi mo ako binitawan, pinatawad mo pa din ako at saka nagtiwala ka na kaya ko. Kahit imposible, sinasabi mo na walang imposible dahil lahat ay posible. Nakapag-invest ako ng mga vans at truck para mapadali ang pagsuserve namin sa buong area ng Calabarzon. Isa din sa naipundar ko ang 3-story building na ito na ang purpose ay para sa Brilliant Skin lang. Yung ground floor namin ay para sa warehouse, yung second floor ay conference room para sa mga distributors. Nagpapasalamat pa rin ako kasi isa ako sa maswerteng napili ni Ma'am Glenda para maging part ng Brilliant. Pagka iniisip ko, ano kaya yung buhay namin kung wala yung Brilliant, parang sobrang talagang ina-idol ko si Madam Glenda sa lahat ng bagay. Itong taon na to, yung taon na ilang beses akong sinubok. Sinimulan ko yung 2020 na masaya, masagana, pero sino nga ba namang mag-i-imagine na talagang susubukin tayo ng taon na to?
Nagsimula sa pagputok ng bulkan, marami kang makikitang mga kapwa mo Pilipino na napalapit na rin sa akin, mga kababayan natin. Nakita ko kung paano yung hirap ng pinagdaanan nila. Simula nun, mas na-inspire talaga akong tumulong. Ang pandemic kasi ay isang global crisis, kaya ang lahat ay naapektuhan. But our team, instead na panghinaan kami ng loob, we take chance by doing aggressive online selling. Kinausap ko ang aking mga distributors and I advise them on how we can do business amidst of this crisis na nararanasan. Above all, malaki ang influence ng prayer and connection to God dahil siya ang nagbibigay talaga ng wisdom para magpatuloy ang business at matulungan ang ating mga reseller na mas higit na naapektuhan ng pandemic. Sobrang nag-alala ako nung nagkaroon ng pandemic kasi nagsara yung mga shop namin, tapos nag-aalala ko kung paano na yung pamilya ko, paano na yung mga kasama ko, mga tao ko, paano na yung mga resellers ko. Tapos hindi mo alam kung ano yung susunod na mangyayari. Nakaka-bother din siya. Pero syempre, laban lang, tiwala lang din. Noon naman, nung pandemic, hindi ako nag-stop. Nagtuloy-tuloy lang din ako sa pagbebenta. Posting, gano'n. Kasi kapag ako panghinaan din yung mga resellers at distributor. Pero nung time naman na yun, lalong lumakas yung Brilliant Skin. Nung marinig ko na sobrang daming bawal, tulad ng paglabas ng bahay, madaming business ang kailangan mag-sacrifice, kailangan magsara, maraming maapektuhan at mawawalan ng trabaho. Sa part na to, dito ko umpisang naranasan yung ma-stress talaga. Hindi dahil mawawalan ako ng income. Dahil 2 buwan na akong sarado that time, tapos wakanti-konti, tumutulong makapagbigay ng ayuda sa aking mga staff. Naaalala ko, naiisip ko yung mga staff ko, yung mga reseller ko, distributor ko na umaasa sa akin. Naalala ko sila, dahil sa akin sila umorder ng paninda, lalong-lalo na ang Brilliant. Pero nilakasan ko yung loob ko. Instead na ma-stress ako, nag-isip ako na dapat kong gawin. At yun, ginausap ko yung staff ko, kung gusto ba nila mag-open, i-open ko ang warehouse ko at i-operate ko with proper sanitation. Kaya puro shipping ang mga courier ang ginawa namin. Nakahinga ako ng maluwag at the same time, nag-aalala ako para sa health ng mga staff ko na humaharap sa mga iba't ibang courier na hindi ko alam kung saan galing, kaya palagi na lang ako nag-remind sa kanila. Regarding naman dito sa pandemic, yung una kong naramdaman nung nakarinig ako ng lockdown, nangamba ko, natakot ako, iniisip ko, paano na yung napakaraming empleyado na umaasa kay Brilliant? Paano na kung mawawalan sila ng trabaho? Pero nung time na inakala ko na hindi ako tatamaan ng COVID at nagkaroon ako ng COVID, doon ko nasabi na parang kung ako na nagiging matatag, nagpapakatatag sa mga empleyado ko, ako na yung natamaan ng COVID, paano na? Ang hirap. Pero kailangan mong tanggapin para na din sa safety ng lahat. So, nagkaroon ng lockdown, tapos, dyan na nagsimula yung binabato kami ng mga issues, nabiktima kami ng fake news, ang daming natutuwa na pinasara kami, ang daming natutuwa at siguro maraming humihiling na matigil talaga kami. Pero habang naka-oxygen ako, habang nasa hospital ako, mas pinili kong lumaban. Mas pinili kong isipin na kung panghihinaan ako ng loob, baka panghinaan din sila ng loob. Alam nyo, nung dumating yung balita na meron silang COVID, hindi naging madali para sa akin. Hindi naging madali para sa aming lahat. Yun na yata yung parang pinaka masakit na marinig na pati yung anak mo tinamaan na ng sakit na COVID-19. Yung laging sinasabi ni Madam na huwag kang susuko. Sa dami ng pinagdaanan ko sa dami ng pinagdaanan sa Brilliant, hindi talaga ako sumuko kasi nagpe-pray talaga ako kay Lord na
Nagpe-pray talaga ako na Lord, patatagin niyo po ako. Pero kahit hindi ako nabigyan ng chance, kahit iba yung naging purpose ko dito sa mundo, kahit lumaki akong walang pamilya, kahit wala yung tatay ko, gusto ko lang sabihin na kahit hindi ko na-feel yung pagmamahal ng isang ama, dahil siguro wala pa akong muwang nun, gusto kong magpasalamat kasi kundi dahil sa kanya, hindi magkakaroon ng isang Miss Glenda. Mga pangamba'y papanaw at magbabalik muli ang liwanag ng kahapon sa ngayon. Muling kikinang na tulad ng bituin. Pero nung simula, nung marami nang nagtiwala sa amin, nung marami nang nagtiwala at nagmahal sa akin, dun na nabuo yung parang advocacy ko na hindi na ako nangangarap para sa sarili ko. Nangangarap na ako para sa lahat ng taong umaasa kay Brilliant. Kaya't hawakan ng Kailangan may inspirasyon kayo pag nangangarap kayo. Lahat yan matutupad nyo, basta samahan nyo ng sipag at kilos. Focus, laban. Huwag nating hayaan na makulong tayo sa nakaraan. Patuloy lamang nating harapin ang panibagong bukas ng taas noo at may ngiti sa ating mga labi. kikinang na tulad